Sa isyu ng Ambayan, Mayo 21, 2026. Editorial. Isulong ang interes ng bayan sa gitna ng burokrata kapitalistang ribalan. Tanda ng bagong antas ng pag-iting ng tunggalian ng magkakaribal na paksyon na naghaharing uring mga burokratang kapitalista ang sunod-sunod at magkakaugnay na pangyayari nitong nagdaang linggo. Ang impeachment o pagsasakdal ng mababang kapulungan laban kay Vice President Sara Duterte at pagsisimula ng paglilitis sa Senado. Ang kudita sa Senado kaakibat ang paglitaw ni Senator Bato de la Rosa at muli ng paglaho para takbuhan ang mandyamento de aresto ng International Criminal Court o ICC. Nagmistulang mga payaso at sirkero ang mga politiko nagpatambling-tambling at nagpabalubaluktot sa naganap ng mga maniobra, kontra-maniobra at salpukan. Matapos ang 6 na buwang pagtatago, biglang nagbakita si Senator De La Rosa para makabuo ng bagong mayorya at magluklok ng bagong pamunuan. Subalit, sa harap ng banta na siya'y hulihin at dalhin sa The Hague, matapos sa publiko ang mandyamento na inilabas ng ICC laban sa kanya, dali-dali na muli siyang nagtago sa kung saang lungga. Ang pagbabago ng liderato sa Senado ay pinaniniwala ang bahagi ng plano na idiskaril ang paglilitis kay Sara Duterte. Isinakdal ang Vice Presidente sa paglusday ng 500 milyong confidential funds sa hindi na ipaliwanag na paglaki ng kanyang personal na yaman at iba pang kaso. Malaking mayorya o 257 boto ng mababang kapulungan ang pumabor sa kasong impeachment, 2 beses sa loob ng higit lamang sa 1 taon. Hindi katulad sa una, maagap ngayong binuo ng Senado ang korteng didinig kay Duterte, kahit wala pang linaw kung saan ito hahantong. Tiyak na magpapatuloy pa sa mga darating na linggo ang kasalukuyang kabanata ng tunggalang ito ng mga nagriribalang paksyon at tiyak na iiting at tutungo sa bagong mga salpukan sa hinaharap habang nalalapit ang eleksyong 2028. Puspusan ang pagtutulak ng kampong Marcos at iba't ibang partido na mapatalsik si Sara Duterte mula sa pwesto at masagkaan ang kanyang pagtakbo bilang presidente. Ang sigalot na ito ng mga Marcos at Duterte ay salamin ng maigting at mayat-mayay marhas na tunggalian ng mga nagriribalang paksyon ng mga naghaharing uri, mga burokrata kapitalistang nag-uunahan sa pagpapayaman sa kapangyarihan. Painit ng painit ang sigalot na ito sa harap ng tumitinding pagdausdos ng ekonomiyang sistemang malakolonyal at malapidar. Paliit ng paliit ang ganansya sa poder na maaaring mahinahong paghahatian at pagsaluhan ng mga burokrata kapitalista. Dahilan na tumutungo sa pag-aagawan at salpukan ang kanilang katakawan para sa yaman at kapangyarihan. Oras na makaupo sa poder, nagdadaigan sila sa bilis at laki ng kinukurakot sa kaban ng bayan, habang nagpapagilingan sa pagmamanini sa harap ng taong bayan. Lalong nagiging garapalan at malakihan ang korupsyon at pandarambong ng mga burokratang kapitalista. Habang nagpapakasasa sa yaman at nag-aagawan sa puder ang mga burokratang kapitalista, lugmok naman ang malawak na masa ng sambayanan sa kahirapan at sa araw-araw na pagkayod para mabuhay. Sa nagdaang 2 buwan, dumagdag sa pasanin ng taong bayan ang tuloy-tuloy na tumataas na presyo ng pagkain at mga batehang pangangailangan at simin sa mga batehang serbisyo. Kasunod ito ng panggigera ng US sa Iran na sinamantala ng mga sugapang kumpanya sa langis para isirit ang presyo ng diesel at gasolina at iba pang produktong petrolyo, 50% hanggang 100% na mas mataas kumpara sa ilang bansa sa Southeast Asia. Inaasahang tuloy-tuloy pang tataas ang presyo sa mga darating na buwan. Sa gitna ng pagdarahop at pagkalam ng tiyan ng taong bayan, lalong nagagatungan ang kanilang puot sa rehimeng US Marcos at mga burokratang kapitalistang wala na ngang ginagawa para ibsan ang kanilang paghirap ay dumadagdag pa sa kanilang pasanin. Matapos makipagkunsabahan sa mga kumpanya sa langis sa pagpapahirap sa taong bayan, kasuklam-suklam ang rehimeng Marcos na ginagawang pulubi ang mamamayang pinapapila sa mga pakitang taong pamimigay ng ayuda at bigas. Sapat lamang para sa ilang araw. Lalong namumuhi ang sambayan ng Pilipino sa rehimeng US Marcos at sa mga naghaharing uri sa harap ng kawalang pananagutan ng mga kurakot na nagbulsa ng bilyong-bilyong piso sa mga huwad at palpak na proyektong flood control nalantad mula noong nakaraang taon, pati na sa iba pang malalaking katawalian sa gobyerno.
habang nilalapastanganan ang karapatan at kagalingan ng mamamayang Pilipino, sunod-sunuran si Marcos sa mga dikta ng among imperialistang US. Sa planong pagbubukas ng 1,628 hektaryang Economic Security Zone sa Pampanga at Tarlac para sa eksklusibong gamit ng mga kumpanyang Amerikano. Dumagdag pa sa kanilang galit ang patuloy na paghahasik ng rehimeng Marcos ng karahasan laban sa mamamayang nagbabangon at lumalaban para sa kanilang mga karapatan. Nakarugtong ito sa kanilang paghahanap ng katarungan para sa libu-libong biktima kapwa ng gera kontra droga at ng pampulitikang panlulupil sa mga organisasyong masa. Sa harap ng krisis sa ekonomiya, lalong lumalakas ang sigaw ng malawak na masa para sa nakabubuhay na sahod, hanap buhay at seguridad sa trabaho, reforma sa lupa, pagbaba ng presyo ng mga bilihin at rollback sa presyo ng langis, karapatan sa pabahay, at iba pang mahigpit na demokratikong kahindian. Marcos singilin, Duterte panagutin, ang patuloy na sigaw ng taong bayan. Karugtong dito ang panawagang ituloy ang paglilitis kay Sara Duterte para panagutin siya sa kanyang mga krimen. Nakarugtong din ang sigaw na arestuhin at litisin sa ICC si Bato de la Rosa at iba pang kasabwat ni Rodrigo Duterte sa madugong gera sa droga. Nakakawing din ang sigaw na panagutin si Marcos at kanyang mga opisyal sa bilyong-bilyong pisong ibinulsa sa mga proyektong flood control at iba pang malalaking katiwalian. Lubhang dismayado ang taong bayan sa garapalang pagpapakasasa ng ilan sa bulok na gobyerno at pagpapahirap ng malawak na masa ng sambayanan. Nagriribalan man ang mga burokratang kapitalista, nagkakaisa silang lahat sa pagtatanggol sa sistemang nagpapahirap sa taong bayan. Hindi nagsasawa ang taong bayan na sinilin at panagutin ang mga burokratang kapitalista at pasista sa kanilang mga krimen at pagpapahirap sa masa ng sambayanan. Dapat puspusang ipabatid sa sambayanan na walang maaasahang ganap na katarungan ang bayan sa ilalim ng naghaharing reaksyonaryong estado na mulat sa pool ay kanlungan ng mga pasista at magnanakaw sa kaban ng bayan. Malaking hamon sa mga pwersang pambansang demokratiko na masugid na maggawaing masa upang itaas ang kamulatan at pag-unawa ng bayan sa makasaysayan at panlipunang ugat ng korupsyon sa bansa. Huwag magpatumpik-tumpik at ubos kayang magpropaganda sa masa, buuhin ang kanilang mga organisasyon at palakasin ang kanilang lihim na revolusyonaryong pagkilos. Palakasin ang sigaw na wakasan ang burokratang kapitalismo, imperialismo at feudalismo at isulo ang pambansang demokratikong pagbabago.